Ayan. Ngayon po ay August 20, 2024 at ang oras ay 5:55 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang nagmumula sa sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, Darul Islam, Alvin Country, Swansea. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kaliwanagan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang mga kapatiran? Akin mo nang pasasalamatan ang mga taong walang sawa, no, sa pagtulong sa ating misyon, no, dahil hindi ito biro itong misyon natin. Okay. Hingi din mo na ako ng paumanhin dahil kahapon nagsabi ako na mag-FB live ako pero hindi ito na tuloy dahil po sa dami ng bisita na dumarating sa pamamahay ko. Siyempre kailangan kong entertain hanggang kaganinang umaga, no? Marami pong may mga dumarating po. Okay. Sa pagkakataon nito, ang binanggit ko ay tungkol ito sa billions of money matter. Okay. Meron po akong ihahayag sa inyo at makinig kayong lahat, no? Ito po ay may kinalaman puno, no? Alam ninyo, ganito 'yan. 'Di ba sinabi ko sa inyo that mayroong posibilidad? Bakit walang itong extension ko? Okay, malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Pero, nakinig kayo. Kayo ha? Kayo talaga, mga kurap talaga kayo. Okay. Maraming salamat sa ating one of our source. Talagang mapagkatiwalaan ito. Hindi ko siya mimensionin, pero ngunit subalit na tapat. Kung tutuusin, ito ay behind in the scene sa panahon ni FEM Senior. And then at this moment, no, ay napagtanto nila, no? Thank you so much at talagang alam ko na gagamitin kayo ng kataas-taasan upang i-reveal ang katotohanan. Okay, makinig kayo ha. Makinig kayo. Okay. Di ba nagkakaroon tayo ng problema sa PhilHealth na sinasabing wala ng budget, no? May issue yan regarding sa PhilHealth. Okay, makinig kayong maigi at nasa inyo yan. Pagkaisipin nyo, hingiin ninyo ang kaliwanagan, ang karunungan para maunawaan nyo ito. Kasi malaki po ang impact sa ating lahat ito. Okay, makinig ang lahat. Ito'y may kinalaman sa eleksyon ko, no? Okay, ito ang message sa akin. Good. Ito kasi one of our top intelligence. Itong intelligence natin ay hindi to biro, no? Globally intelligence ito, hindi to local. Maging sa Zurich, maging sa Geneva, Switzerland, no, ay intelligence natin 'yan. Ito yung tao na kung tutuusin behind the scene before ni FEM Senior. Na kung tutuusin, isa sila sa mga nasa likod at nagbabantay sa tinatawag na forbidden room that time ng panahon ni FEM Senior. Okay. Nung nag-vlog ako regarding sa forbidden room, marami na namang trying hard copycat nito. No, ang daming nagka-claim. Ay, Diyos ko Lord, patawad. So anyway, to make the story short, nung ding vlog ko ang forbidden room, itong taong ito ay talagang humingi talaga siya ng pabor na magkita kami. And then, itong taong ito, kinausap niya ako ng masinsinan kasi in how many years Magbilang kayo from President Marcos, ang sumunod sa kanya is Cory Aquino.
Sino sumunod kay Cory Aquino? Fidel Ramos. Sino sumunod kay Fidel Ramos? Gloria Arroyo. Sino sumunod kay Gloria Arroyo? Joseph Estrada. Sino sumunod kay Joseph Estrada? Ninoy Aquino. Sino sumunod kay Ninoy Aquino? Digong. Right? Sunod ngayon si PBBM. Just imagine, 8 yan, no? 8 mga presidente ang nakalipas. But this room, kung bilangin ninyo, kasi si FEM Seniors is 20 years, no? Tapos bilangin ninyo ito, kung ilang term ang mga, ng presidente, no? Kung ilang taon ang nakalipas. So, sabi niya, how did you know about that room? Who are you? Nag-usap kami kasi nakipagkita ko sa kanya. Kung tutusin, talagang iba talaga ang dating. Just imagine, global intelligence ito. Hindi to basa-basa, behind the scene. So, sinabi ko sa kanya, so to make the story short, until now, that person is kumukonekta yan sa atin. And thank you so much po, dahil alam ko na isa ka sa gagamitin and you are the part. Isa ka sa tinatawag na ma-considered ko that pinili ng Diyos, isa ka sa piyesa, no? Piyesa, ibig sabihin, ano bang piyesa? Bisaya ako eh. Just part of the, diba, piyesa. Just like an Master Yaman. So, he is considered as a piyesa, no? Another person na dumarating sa akin dito, and yung isa na taga United Nations, hindi ko nasasabihin kung sino ko because mga confidential na tao ito. Okay. Itong ating kapatid, no? Ito ha, makinig kayong lahat. Kayo talaga, grabe talaga kayo. Okay. Actually, ito, kagahapon ito. Kaya lang, ang dami ko kasing bisita. Okay. Makinig kayo lahat kasi talagang kinakawawa dito yung mga taong bayan eh. Okay. Good PM, Madam LMC. Okay. Intel tidbits filtering in reveal na ang League of Governors and Municipal Mayors nationwide have requested the Office of the Executive Secretary to endorse the Special Allocation Request Order of COMELEC to DBM. Ibig sabihin, Department of Budget and Management. Tingnan ninyo ha. Kayo talaga. Mamaya kayo, babanatan ko kayo. Okay? Special allotment in the amount of 500 billion for the coming local election. Mga lintian kayo. Samantala, pag may mga ayuda, pipiliin nyo lang ang kung sino yung malapit-lapit sa inyo, yun lang ang priority ninyo. Tapos ang mga bigas, mga ano pa daw, hay, mga lintian. Yung bigas pa, yung parang, hay nako, matibay na lang ang sikmura. Just imagine, hinihingi yung budget, 500 billion para sa eleksyon. Tapos sasabihin nyo walang budget. Mga kurimaw kayo. Wah, nakakakulo kayo ng dugo. Nag-gets nyo bang ibig kong sabihin? PhilHealth, no? Na-issue yung PhilHealth na walang pondo kasi ayaw ko anong nangyari dyan sa PhilHealth na yan. Tapos pagdating ng eleksyon, meron kayong budget? Hay, Ginoo! Nasaan na ang justice? Eto pa. Pakinggan ninyo. 500 billion for the coming local election. Eto na. Makinig kayo. 100 billion para sa Smartmatic, 300 billion sa COMELEC, 50 billion para sa NAMFREL, at 50 billion para sa PPCRB. Saan naman kaya sila kukupit ng pera? Sa SSS, Revolving Pension Fund, kayo talaga. Nako talaga kayo. Kaya hindi maibigay-bigay. Alam niyo ito na ha. Pakinggan yung maigi. Just imagine, no? Pagdating ng mga ayuda, piling-pili. Mga lintian kayo. Magbigay pa kayo ng ayuda kung sino lang yung malapit sa inyo. Yun pa ang nakakauna. Tapos yung mga relief goods na pang binibigay ninyo, ambot, kumbaga sa pagkain para ma-expired na. Hay, Diyos ko, nasa ng justice? Mga lintian kayo, nakakagigil kayo. Kung tutusin ha, ngayon, eto pa,
Itong si Digong, napakatalino talaga. Hindi niyo ba na-imagine na nung panahon ng eleksyon, bakit si Sara, yung tatay niya galit na galit kay PBBM, pero si Sara nakipag-combine kay Presidente? Aw, yan ang sinasabi, mga mauutak kasing mga yan. Okay? Ibang strategy ang ginawa ni Digong. Why? Alam nyo, si Digong at saka si PBBM, sarap ang untugin. Sa totoo lang, kung sabagay hindi naman magkaibang mga yan eh. Para po sa kaalaman ng lahat ng buong taong bayan, ang Duterte po, lalo na si mahal pa yan ha, mahal na former PRRD ay hindi po iba sa mga Marcoses because our former President PRRD is bloodline po yan ng mga Marcos para po sa kaalaman ng lahat. At magsinungaling kayo. Ngayon, kung sasabihin ninyo na si PBBM ay ayaw ano yun, drug addict, bangag, ano naman ang tawag sa inyo, ina-issue naman kayo. Alin doon ang mas mabigat? Ang bangag addict o ang drug lord? Saan ang ano doon? Hindi man ako nagsabi niyan, di ba? Nandyan man yan sa mga sa mga news. Di ba? Alin ang mas mabigat? Ang drug addict na bangag o ang drug lord? Napakagaling, no? Tayo lang po ang pinaglaruan ng mga yan. Tayo lang pinaglaruan ng mga yan. Uulitin ko, our former President PRRD Duterte ay hindi po yan iba sa mga Marcoses. Ha? Piki man o hindi, yung sinasabi nilang inilibing na presidente, ang point dito is yung issue tungkol sa kay FM. Napansin niyo? Ginamit ni Digong ang kanyang posisyon para maipalibing ang Marcos. But hindi talaga totally physical body ang pinag-usapan dito, kundi yung issue na mamatay-matay na yan. No? Nagets nyo ngayon, dinagdagan pa, okay, ako, gusto ko lang magkaliwanagan tayo. May mga iilan, hindi lahat, mga MNLF na mga high rank position, no? Lahat ng mga kapatiran na nasa MNLF, mag-isip kayo. Alam niyo kung bakit? Meron mga commanders, mga top position, no? Mga top commanders na mga MNLF, pero hindi ko nila lahat, no? Na sila po ay ito sila ay ginagamit ngayon pa lang ng politician para sa puwersa. Alalahanin ninyo, mga insured ba kayo? Insured ba ang family ninyo? Ha? Insured ba? Ha? Tandaan ninyo ha, mga plano ninyo. Ha? Kasi kung meron kayong intelligence, may intelligence ang Panginoon, hindi ako. Na? God is watching us, mga mahal kong kapatid. Kaya nung nangyari sa China, kung hindi talaga binaha yun, sigurado, bakbakan ang labas nun. That is the way of God. No? That is the way of God. Na hindi maano yung ano na yan. Kasi ang China is, hindi naman talaga natin kaaway. Tama? So itong, this is not hindi ito chismis. Kasi ito po, mga high top secret natin na mga intelligence ito. Na, just imagine, wow, palakpakan kayo dyan. Pagdating ng mga ayuda, ang ating mga kababayan, magpila-pila pa yan. Kaya alam nyo sa totoo lang, believe ako kay Binay, dyan sa Makati, dahil ang ayuda, nililista lang bawat barangay, bawat purok, pero hindi mo kailangan magpila. Sa totoo lang, dahil, bakit ko nasasabi yan? Dahil ako mismo nakatira sa Makati. Okay? Ako mismo nakatira ako sa Makati before. Kaya pag may mga ayuda, may mga pinamimigay, ang kanilang mga tao dyan ay hindi po nila pinapapila. No? At doon po, kahit alam nila na ikaw ay bumoto doon sa kalaban mo, pagdating po dyan, lahat po pantay. Kaya saludo din ako kay Binay. Kay Gijo Mari Binay. Saludo din ako dyan. No? Sa totoo lang. No? Kasi pantay po siya. Ha? Pantay po siya. Ito, wala akong kinalaman sa mga ibang mga putragis na mga dyan ng mga kandidato. Wala akong pakialam sa inyo. Ang sa akin lang, sinishare ko lang sa inyo. Kasi ako,
Ichichismis nga natin yung, hindi pala ako kasama doon. Chinichismis nyo nga, no, yung mga ibang tao naninira kayo. Ako hindi paninira ang sinasabi ko. At wala rin tong kinalaman sa eleksyon, kaming eleksyon. Dahil experience ko po kasi sa totoo lang, no? Sa Makati po talagang ganun sila, no? Ang mga senior dyan, hindi kailangan magpila-pila. Mayroon yan silang automatic na data, no? Alam nyo sa Makati, mga gamot doon, hinahatid. Bilib ako sa Makati. Wala akong masabi. Saludo po ako. Same with our president, no? Our president, sorry. Our beloved mayor dyan sa Pasig. Saludo din po ako. Katulad ng ginashare ko sa inyo, na noong COVID, kisyuhudang butante ka or hindi, dahil lahat tayo doon is apektado ng COVID. Lahat yun nakakatanggap ng ayuda kahit renter ka, no? Lahat nakakatanggap, no? At hindi mo kailangan pumila sa munisipyo. Kaya saludo po ako, no? Mayor ng aming si Vico Soto at saka si diyan sa nung panahon na yon, 2000 Kung 2002 hindi ako nagkamali. Actually until now naman mga Binay, no? Mga Binay, whatsoever ang sasabihin nyo dyan, pagdating talaga ng mga mahihirap, nandun yung damdamin nila, na? Hindi kailangan pahirapan, no? Hindi kailangan pahirapan. So ngayon, itong mga pinag-uusapan natin, mga putragis kayo, yung ibang mga kandidato dyan, kaya yung iba, hindi ko nila lahat mga kapatid na mga MNLF, lalo na sa mga lower na mga huwag kayong pauto-uto dyan, yung iba ninyong mga high rank official, no? Kung sabagay, sila nga, di ba, kaya nga high rank sila. Do you believe na ang mga yan, nauna na kasi yung puwersa ang kailangan. Yung puwersa ang kailangan, no? Akala niyo man mapain yung ang mundo no? Sus, pasilan Ginoo. Tingnan ninyo nakakakulo ng dugo. Why? Kasi pinaghahandaan ninyo ang eleksyon malayo pa. Samantalang ang mga disaster, anong sinabi ko sa inyo? Dapat wala, kung hanggat maaari ipagpaliban ng eleksyon dahil meron tayong kahaharapin, no? Maraming nagsasabi sa akin, ma'am, ano yung kahaharapin, no? Marami po ang posibleng mangyari. Kaganina tinawagan ako ng friend ko kasi sa dami, hindi ko naman kasi kayang dipahin lahat, no? Hindi naman po ako ganun masyado dahil siyempre sa dami din ng ginagawa ko at marami akong kausap. Kanina tumawag yung kaibigan ko, sabi niya, Lidimin, umiiyak siya kaganina kasi ang sabi niya, nag-active na naman daw ang Taal ngayon, tapos ewan ko kung anong nangyari dyan, mamaya titingnan ko pa, no? So, hindi lang yan sa apat na direksyon ng ating daigdig, dito na lang sa atin sa Pilipinas, marami pong magaganap, na? At pwede ba, bahala kayo makipagbakbakan, na? Kala niyo, hindi ko alam ang plano ninyo this coming September, kayo talaga, Sige, maghasik kayo ng lagim. Sige, maghasik kayo kung yan ang gusto nyo. Pero walang sisihan, Walang sisihan, sinasabi ko sa inyo. Tingnan ninyo, Tingnan nyo to. Noong nakaraan, I think that is last year and this year, no? Sinasabi ko, always, pinapaanuhan ko, regarding about sa dragon. Maraming nagtawan yan, maraming kaliwat kanan ang mga panunutya. Sa madaling salita, naiintindihan ko naman because I cannot please everybody. Pero, no? Ito na. I don't ko mabubuksan. So, this one, scientist na mismo ang nagsasabi, no? Napanood nyo to? You might think because it survived the great Napanood nyo ba to? according to the Bible. The Bible tells us that Leviathan is alive and at the bottom of the sea. This creature is older than you might think because it survived the great flood. We see that when God announced this disaster, only those who lived on land were to be destroyed. In fact, this was when Leviathan had an abundance of food because many people died under the waters. Subaybayan nyo yan yung tungkol sa dragon kasi sinabi ko na sa inyo, literal na dragon, no?
So, scientist na mismo nagsasabi regarding that. At nagpasalamat din ako kasi hindi po ako naghahayag sa inyo without the leadings, no? Hindi ako pwedeng maghayag. At saka nakita nyo naman yan eh. Siguro naman naramdaman nyo yan. Hindi ako naghahayag, hindi ako nagpapaalala for my interest. Kung hindi, para po yan sa mga tao. Okay? So, regarding sa big bombastic release, mas marami pang big bombastic release. Marami pang big bombastic release na mangyayari. Okay? Marami pang big bombastic release. Okay, ito naman ngayon, no? Thank you at nag-flash dito, no? Gusto ko lang liliwanagin sa lahat. Okay? Kasi tinadtad ako ngayon ng chat. And I don't know, pero kaklaruhin ko lang lahat. Wala po akong kinalaman sa Maharlika Nation. Wala po akong kinalaman sa G-Zion na according sa natatanggap ko, dahil akala nila ay I am the part. Ako po si Lidimin Canuto, inihahayag ko po sa inyo, wala po akong koneksyon sa ginawa nila dyan ng G-Zion. Wala po akong alam sa pangungulikta ng 1,600. Ang sinasabi ko lang, ang G-Zion na nandyan sa Bukas Grande, ano ba yung history nito? Diba sinabi ko na nga sa inyo? Yung kanilang parang pinaka-leader dyan, sorry Kuya Glenn ha, ma-mention kong pangalan mo. Okay? Sorry ha, ma-mention kong pangalan mo. Sino ba si Kuya Glenn? As I know that Kuya Glenn is pamangkin ni Commander Ligaya. Sino ba si Commander Ligaya? Okay. Ito, i-reveal ko na sa inyo. Commander Ligaya, no? 7 yan eh. Commander Ligaya ay isa po talaga sa sasabihin ko sa inyo, one of the legit signatory. Yan. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo ha. One of the legit signatory. Okay? Pero ang kanilang pagiging signatory, na-assign po sila. Mayroon po silang authority. Pero lahat ng kanilang pinanghawakan ay kailangan pong aaprubahan yan. Kaya nga po ang keyword na sinasabi sa kanila, ang iniwan sa kanila, antayin ang lilitaw. Ngayon, marami din akong Diyos ko, patawad Panginoon, alam nyo, hindi ako nagmamagaling sa inyo at never ako nagkipagkompetensya sa inyo. Katulad ng sinasabi ko, ang iniwan ng Kuya Emmanuel ko is handwritten. Hindi ako maaaring magbura. Napakasagrado po yan. Okay? Pagdating ng 7, lahat po yan, wag masasakpan yung iba ha, at automatic kasi yan may successor. Alam nyo sa totoo lang, nalalaman ko po ang original, kasi may nagpakilala din sa akin na siya yung tunay na Commander Ligaya. Pero pag meron akong tanong dyan na hindi ninyo masasagot, sad to say, I'm so sorry. You're trying hard, copycat. You're trying hard, copycat. Alam ninyo, sa totoo lang, the truth shall set us free. Yung sinasabi ko sa inyo regarding kaganina, no, sa yung about sa money, nakakakulo lang talaga ng dugo. Marami tayong mga kababayan na dapat sana'y tulungan, lalo na yung mga agriculture, no, about sa agrikultura at yung mga farmers, no, ay lintian. Malayo pang wala pang ang filing of candidacy. Kayo, nag-contest na kayo, no? Just imagine 500 billion. Tapos pagdating ng PhilHealth, magtutulakan kayo kung saan yung pera. Kaya pag kailangan ng mga kababayan natin na pahirapan pa. Kulang na lang, dasalan pa kayo ng mga kababayan natin para i-release yung mga kailangan nila. Na, kung tutusin, mga pira naman ng mga tao yan. Nasaan ang hustisya? No? Alam niyo yung kay Digong? Madam Sara? Doon sa bagman mo, ako ang nagbigay ng Royal Decree 01-4, not OCT. Royal Decree. Kay buhay pa yung bagman mo na nasa Maynila. Buhay na buhay. Pinamonitor ko. Pinatago nyo, di ba? Pinatago nyo! Pero buhay na buhay po yan. Tinawagan ko si, ma'am, positive. She is still alive.
Ha? Kaya, mayroon isang general na yan po ang may hawak ng, naku, sabi ko sa inyo, no? Ngayon, may nagsabi sa akin, bakit ka kasi nagtiwala? Hindi sa nagtiwala, no? Ay nako, basta, abangan nyo yan, basta the sleeping giant is awakened. Okay? Sa mga spiritual and material, the sleeping giant is awakened and the prophecy is still prophecy. Okay? Kaya magsipaghanda ang lahat. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. And let's shake it and let's shake the word. And let's shape the word. No? Alam nyo, mga mahal kong kapatid, pinapaalala, hindi binabalaan, kaya baka sabihin nyo na nagkukumanda ko sa inyo, pinapaalalahanan ko kayo, mga commanders ng MNLF, wag kayong papayag, lalo na sa lower ground, wag kayong papayag na gagamitin kayo ng mga top, no? Alam nyo, sa totoo lang, ito si Maas, maganda sana, for me ha, na-appreciate ko yung pagiging freedom fighter niya, for our inang bayan. Pero nung nahaluan na ito at pinasok niya ang mga politiko at nakikipag-ano siya sa politiko, doon na nagkawindang-windang. Nabahira na po yan. Pero kung totosin si Maas, no, para sa kalaman ng lahat, ito yung si Miss Wari. Si Maas, kung totosin, maganda sana yung posisyon niya eh. No, nasira lang ito dahil, no, nakipag-ugnayan siya sa nakikipag-anuhan siya sa politiko. Nakipag-anuhan siya sa mga politiko. No, hindi ko masabing nakikipagsabuatan. Siguro maganda naman yung intention niya, pero kahit magandang intention niya, napasama din talaga siya hanggang tuluyan na, no? Actually, may nakausap akong commander eh, no? At matindi ang plano nila, ha? Gusto pang higitan si Maas, no? Kaya ang alam ko ngayon, tatakbo siya ng mataas na posisyon. Kaya ang ibang mga komanda ng MNLF, lalo na dito sa Mindanao, ginagather na nila. Gamit ang puwersa. Kala nyo, di ko alam ang ano nyo ha. Kala nyo, di ko alam plano ha. Ano kayo mayroon sa September, no? Ay, nako, abangan ng susunod na kabanata this coming September. Ay, nako talaga lang. Nako, no? Kaya para sa ating mga kababayan, mas mabuti pa, no? Magtanim kayo ng balanghoy. Ano ba sa Tagalog ang balanghoy? Kamuting kahoy. Kasi ang kamuting kahoy, mataas yung life niya. Kaya kung magkaroon ng kaguluhan, no? Kahit pa paano meron tayong magagamit, no? Sinasabi ko sa inyo, no? Tingnan niyo itong about sa dragon na yan. O, scientist na mismo nagsasabi ha. O, ayan, no? Kaya ako, yung mga kapitbahay ng mga chismosa, mga pakialamera, mga marites, no? Na yung iba pagtatawanan ka, tingnan ko lang, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, no? Binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Okay? Sabi ko nga, baka mamaya, tingnan ninyo ha, sabi ng Philbox, 8 magnitude ang abutin if ever na magkaroon ng the big one. Sabi ko, hindi yan 8 magnitude, abutin siya na hanggang 11. Tingnan niyo naman sa Japan, just imagine 9.1 magnitude, kung gaano kalakas yun. Ay sus, Ginoo, no? Bakit niyayanig ngayon ng Japan, no? Kasi alam nyo, ito yung sinasabi ko eh. Pag mayroon kasing inuto sa atin, huwag kasi tayong magpaliko-liko at huwag kasing gumawa ng sariling pinukala. Ewan ko lang kung makonsider ko that ang Japan ay may pananagutan. Bakit? No? Sapagkat alam naman nila ang buong istorya ng ng federal eh, no? Katulad din sinasabi ko, walang pera ang US kung totoosin. Wala na silang budget, nagsa-shutdown nga, di ba? No? Tapos itong mga iba, pag makita lang ng mga kano, akala nyo naman, sarap nyo talagang anuhin dyan. No? Alam mo, mahal na PBBM, wag kang masyadong sa mga na yan. Or baka naman kasi may utang na loob ka, kaya ganon, no? Hirap talaga magkaroon ng utang na loob, no? Hanggang kamatayan siguro, hanggang kabilang buhay siguro, may utang ka. Basta utang na loob ng pinag-usapan. Wala akong pera ang Amerika, okay? Ang tumutulong sa kanila is Japan. So ngayon, pagdating ng Japan, sabi ko doon sa intelligence nila, that's 2 years ago, no, nakausap ko yung intelligence nila.
Sabi ko, in what reason? Dahil pinahanap nila ang may hawak ng infinite authority. Alam nila nandito sa Pilipinas, okay? And then, alam nyo ba na yung Ford ng sasakyan, Ford yung sasakyan. Alam nyo ba na kung tutuusin, ang nagpahiram, may covenant yan eh. Ang Ford ng sasakyan ay pinahiram lang sa kanila, ipinagkatiwala, still dami pa rin, no? Yung may-ari ng Ford, Pilipino pa rin po, or Maharlikans pa rin po ang may-ari niyan. Kasi ginamit yung backup niyan. Alam natin ang buong istorya niyan, no? System is real. Hinahayag ko na sa inyo at kaya natin patunayan dahil naubusan ng iba ng yaman. Sad to say, I'm so sorry ha. Huwag kayong masasaktan, no? Naubusan na ng yaman, pati yabang. Kaya yung iba nandun na sa sementeryo, nasira pa yung mga buhay nila, yung asawa ni Kumari, asawa pa ni Kumpare, no? Ang asawa ni si Mari, inasawa pa ni Kumpare, no? Just because of mga this is the reality, no? Ito yung kung ano lang yung totoo. Pero bakit natin pinag-uusapan? Okay? Kaya, yung isa kong friend, mag-uusap kami, sabi ko sa kanya, ate, wag mo nang damdamin kasi hindi ho biro na kung tutusin, makonsider mo siyang billionaire. Pero kahit sa kabila ng kanyang profesyon, ng kanyang karunungan, ng kanyang kayamanan, sorry hindi ko pwedeng sabihin binagsak siya kasi binagsak siya ng Diyos. Inilagay lang siya ni Lord sa pinakababa, no? Kasi ginagamit din siya kasi may siya, may karunungan din siya no? So sabi ko kay ate, wag ka nang magdamdam kasi unang-una ako feel ko personally, no, I admit myself, kung mayroon man pangangailangan, hindi talaga siya nagbibigay ng too much. Bakit? Sabi ko kay ate kay na, baka mamaya kasi mangangkungan na naman tayo eh. Ibig sabihin, pag too much kasi ibibigay ni Lord sa atin, yung mission, baka, sandali lang muna, break muna ako. Pero pag walang-wala ka, no, lalo na yung gipit na gipit ka. Multi mo siguro kaaway mo. Babatiin mo para no? Actually, sa totoo lang, sorry ha. Kung tutusin, nandito. Ito talaga, masabi ko ha. Ito talaga, anak talaga siya ni Marcos kung tutusin. Pero never nagpakilala sa akin yan. Pero, hindi siya makatago sa akin because system is real. Okay? System is real. Kaya, sorry po. Kung tutusin itong nilalang na ito, never siya nagbanggit. Kaya lang pagdating sa akin, kaya yung iba nang nagsasabi mga anak ni Marcos, ayoko naman makipag-away. Ayoko naman makipag-away, pero marami ho talaga sa kanila. Talaga lang naman. No? Inutusan lang na magpa-Xerox. Pagbalik, anak na ni Marcos. Yan naman talaga ang totoo. Inutusan lang magpa-Xerox. Pagbalik, anak na siya ni Marcos. Hay, kalord. No, but anyway, our bottom line ngayon, yung una kong sinabi, no, mga kapatid, wake up kayo, no? Kung mayroon mag-recruit sa inyo na magwilga-wilga dyan, kung ano ang pinagsasabi, just go naman, no? At yung para sa iba na hindi talaga nakakaalam, uulitin ko, no? Ako lang naman ang nagbigay. Ito, gracias. No, ako lang naman ang nagbigay sa panahon ni Digong ng Royal Decree 01-4. Hindi po yan OCT. That is not Original Certificate of Title, Royal Decree 01-4. At kaya nating ipaliwanag bakit Royal Decree 01-4. Hindi po yan OCT. Okay? Marami hong nagkamali dito. That is not OCT, Royal Decree. Kaya nga sinasabi na itong ating bansa this is the private land, no? This is the private land. Okay? So yung mga pinag-uusapan ninyo, kaya kagabi kausap ko si Kuya, no need to mention. Pinag-usapan namin yung about sa mga projects. Ano ang sabi ko? Walang dapat i-project feasibilities. Why? Nasa system na po yan kung ano po yung project na dapat gagawin. Do you believe that ang mga tubo sa deuterium hanggang doon yan sa Hawaii? Tita Rina,
nakalimutan ko apelido. Pinsang buo ito ni Lolo Taglion, no? Ni Tatay Taglion. Tita Rina, sana makarating sa'yo. Naalala mo ba, nung humingi ka sa akin ng kopya, regarding doon, no? Kasi, itong mga to, mayroong gumagalaw ng accounts regarding kay King Bernardo Carpio. Nagpunta ng Israel, nag-positive po doon, kaya lang, ang feedback sa kanila, the account is existing, pero hanapin kung sino ang binigyan ng infinite authority, no? Doon po sa ano na yon, no? Kaya sabi ko, you are wasting your time. You are wasting of lot of bond paper. Why? Hindi na kasi kailangan, no, ng project feasibilities. Noon pa nakaprogram na po lahat 'yan, no? Multi mo ang pako na gagamitin, detalyado po 'yan. Okay? Ano ang sinabi ko sa inyo panahon ni Digong? Kasi panahon din ni Digong, marami ding ang kakapal ng mga pagmumukha. Why? Bakit ko nasabi? Si Digong, tsuhin ko yan. Si Digong, ganin ko yan. Nagkagulo sila dyan sa may, dyan dito sa may crossing, no? Sa may Shangri-La, no? Regarding doon sa tinatawag na bullet train project. Sus, Ginoo, natapos na lang si Digong, walay ni dagan na bullet train. Bullet train sa inyong mata? Di ba, sabi ko, walang lumabas. Itong mga nagko-commodities ng palladium, palladium 104, 106, 217. Ako po si Lidimin Canuto nagsasabi sa inyo, wala pong palladium na 217. Pero nandyan po ang record ng palladium 104, 106. But 217 kilos ay wala po. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung saan galing yan, ang alam ko, mayroon dyan sa may Pangasinan. Mga taga Pangasinan, hindi ko sinisira ang lugar ninyo. Pero mayroon po dyan sa Pangasinan. Pagawaan ng fake na palladium. Okay? Kaya sa lahat ng mga nagko-commodities, mag-ingat kayo. Lalo na ngayon dahil magbiber na, September, October, November, December, pagtungtong ng bear, ang mga big time syndicate, no? Kumikilos po yan. Mag-ingat kayo sa sinasabing mga buyer ng piso ni Dr. Jose Rizal. Mag-ingat po kayo. Okay? Mag-ingat po kayo. Dahil matitindi sila sa totoo lang. Alam nyo, sa totoo lang, no? Sabi ng butiki, di bali na sila dimin mangutang, di bali na pag sumbatan niyo ko, hindi gadag na babayad kaysa mga ganing mga bagay. Okay? So, nasa inyo yan, mga mahal kong kapatid, no? Nasa inyo yan, pag-isipan ninyong maigi yan, mga mahal kong kapatid, no? Hay nako, Diyos ko. Uulitin ko. Kung sakali man, no, kasi alam nyo, malaki po ang ating, alam niyo nangyayari sa Japan ngayon, no? The mega earthquake, no? Talagang tahasan ng sinasabi ng si ano yata yun ang nagsalita sa kanila, no? Na pinahahanda, no? So tayo dito sa halip, ako na po ang nagsasabi, mayroon po tayong kahaharapin kay yung sinasabi ninyong eleksyon, parang awa nyo na, ipagpaliban nyo muna yan. Okay? Hindi po ito pabor para dyan sa mga kritiko, mga katunggali. Isentabi nyo muna ang politiko, parang awa nyo na. Meron po tayong malaking kahaharapin. Okay? Malaki ang kaharapin natin. The sleeping giant is awakened. Okay? Meron po tayong malaking paghahandaan. Hindi po, uulitin ko, kung ipagpaliban man ang eleksyon, hindi po ito o wala pong kinalaman ang People Initiative. Tandaan ninyo, hindi ako maka-PBBM, hindi rin ako maka-Duterte. Kahit sinong mga kurimaw na mga ano diyan, na mga politician, wala po ako diyan sa kanila. Ang kapakanan ng buong sangkatauhan ang pinag-uusapan natin. Lalo na doon sa mga bata na walang kamuwang-muwang. Okay? Ganito 'yon.
Meron isang commander na MNLF. For your information, hindi kita babanggitin, pero alam ko na nakakarating sa iyo ang video ko. Pumunta kayo dito ng bahay, ikaw lang naman yung nagsabi sa akin na kailangan girahin talaga ang China. Ha? Akala mo naman wala akong alam, no? Pinunduhan kayo. Ginamit din ang politiko na ito ng ibang bansa para pupunduhan, para makipaggera sa China. At anong pangako sa inyo? Pag matalo ninyo ang China, inyo na ang Mindanao? Ha? Talagang matapang ka nagsalita sa akin dahil marami kayong mga baril, di ba? Ikaw mismo, hindi kita babanggitin, pero alam ko nakakarating sa iyo ang video ko na ito. Anong sinabi mo sa akin? Natandaan mo ba yung sinabi ko? Huwag mong sukatin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, kay bigla man binaha ang China, di ba walang gera? Nasaan ang pagyayabang mo sa akin? Nakarating sa akin ang sinabi mo sa akin. Ano man ang pinagmamalaki mo sa sarili mo, aalisin ng Panginoon yan sa'yo. Tandaan mo yan. Aalisin yan sa'yo. Na? Dahil masyado kang mayabang, dahil nasa top rank ka ng posisyon. Hindi ko minamasama ang mga MNLF dahil marami akong kaibigan na MNLF. Marami mga top rank na MNLF na nag-escort din sa akin, kaya hindi ko nila lahat. Siguro ang makukonsider ko, ito yung mga mukhang pera na mga commanders ng MNLF. Ngayon, kung matamaan, edi bukulan, yung natatamaan, yun lang magre-react, no? Hindi ko po nila lahat dahil marami pa pong natitira sa inyong mga mabubuti ang kalooban, no? Alam nyo, sa totoo lang, ikaw na commander ka, ha? Ikaw ang pumunta dito sa bahay ko, okay? Kung tutusin, you are not invited. Kung tutusin, you are considered as a ano ba ito? Gate crosser. Pero dahil sa respeto ko, no? Sa mas mataas sa iyong posisyon, tinanggap kitang tao sa bahay ko. Ngayon marami kang sasabihin, magkikita ulit tayo. Susubukan kong pagiging commander mo. Ha? Hindi ko nila lahat, ha? Hindi ako nagtapang-tapangan, hindi ako nagyabang-yabang. Ha? Gagamitin ninyo ang iba nating kababayan para sa sarili nyong interes. Ha? Gagamitin ninyo, no? Gagamit kaya kayong mga ibang mga commanders ng mga MNLF. Mabuti pa ang gawin ninyong commander ang kataas-taasan. Na? Ang kataas-taasan dahil yung iba dyan, no? Saan ka makakita? Hindi nyo ba alam? Mayroon akong ichichika sa inyo. Yung kanyang mga nasasakupan, no? Pagdating dyan sa mga detachment, kung tawagin, kawawang mga kasundaluhan ng ibang MNLF, nagtitiis. Ano ba mapinaggalaban ng mga to? Pero hindi nyo ba alam na ang isa sa commander ninyo, malaking lupain dyan dito sa bandang Malandag ba yan? May sariling rest house. Ang gaganda ng mga sasakyan, pero walang hanap buhay yan. Diba? Ngayon, hindi ko to sinasabi sa inyo to brainwash, to provoke. But the truth is the truth. Gising kayo. Nawa sa kuko ng agila, kayo ay makalaya. Kapag makipag-connection ka kahit sa mga religion, no? Kahit sa mga religion na nakikisaw-saw pagdating ng politika, sad to say, I'm so sorry. Sinisigurado ko sa inyo yan. Bungkag ka mo. No? Ibig sabihin, mawawasak din kayo. No? Itong mga ibang mga religion, no? Sorry ha, but the truth is the truth. Okay? The truth is the truth. Yung kung ano lang yung totoo. No? Kaya gumising kayo. No? Kung mahal ninyo at tinitingnan ninyo ang kinabukasan ng mga susunod ninyong kaapu-apuhan, huwag kayong magpahawak ng mga politiko sa liig. No? May mga biruin mo, sa tutulang bago ako, kaya yung issue bombing, itong last issue ng issue bombing, no? Yung last na issue bombing, no? Sino ang nasa likod yan? Mga ibang mga retired general. Pasensya na po, hindi ko po kayo sinisiraan ang mga hanay ng general. Meron din po talagang mga ibang mga general na pera-pera lang, no? Nakipagkunayban sa Amerika just because of money, no?
Ay nako, talaga lang naman. Ay nako. Alam niyo, sa totoo lang, recorded lahat yan. Recorded lahat yan. No, kaya para po sa kaalaman ng lahat, minsan napag-isip-isip ko at napagtanto ko. Malaki ang impact, no? Malaki ang impact kung bakit si Duterte, no, si former President Duterte ay bakit ganun na lamang ang naging outcome sa pakikitungo, no, pakikipagkalakaran sa China. Dahil sa totoo lang, ako po ang nagbigay ng dokumento, Royal Decree 01-4. Pero ngunit subalit datapwat. Ito na ngayon. Oo, mataas ang mga pinag-aralan ninyo. Oo, mga kilala kay mga alta sosyudad. Oo, kayo na yung mga may mga pinag-aralan pero hindi nangangahulugan na ang katulad ko na basurahan sa paningin ninyo ay napaglaruan ninyo ko sa palad ninyo. Okay? Kaya nga 'di ba, sa kabila ng lahat at kaya kong patunayan lahat dahil ang bagman ni Sara Duterte nakasakasama ko pa doon sa harapan ng Central Bank na para kaming mga big time kawatan na mag-aabang doon sa ilalabas ng Central Bank. Buhay na buhay po yan. Okay? Buhay na buhay po yan. Buhay na buhay po yan. Ha? Sabi ko nga okay, ma'am, positive, buhay pa po. Okay, good. No? Alam niyo, sa totoo lang, apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Let's shake it and let's see who is rattling roll. Na? Let's shake it and let's shape the world. Na? Akala ninyo pag ganyan-ganyan lang akong salita, baliw-baliw lang ito. Baliw-baliw lang ako sa paningin ninyo. Pero sinisigurado ko sa inyo yan, maaaliw kayo. You are the king, you are the queen, you are the jack, you are the four aces of the alas. Alas na diamond, speed, heart at ng bulaklak or malunggay. But Lidimin Kanoto is still the joker, always watching you and always behind your shadow. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Na? Alam nyo, mga mahal kong kapatid, sa lahat ng mga may grupo, no? Huwag kayong paggamit sa politika. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw ng pagbabago. Pero hanggat kayo ay nagpapahawak sa mga politika, sad to say, I'm so sorry, hanggang sa inyong kaapu-apuhan, magsasuffer. Doble pa ang suffer, no? Doble pa ang suffer. Kung mahalin nyo ang mga mahalin nyo sa buhay, huwag kayong magpahawak sa liig ng mga politiko na yan. Okay? Huwag kayong magpahawak. Kaya mga mahal kong kapatid, lagi kayong manalangin, humingi kayo ng karunungan sa kataas-taasan. Na? Higit sa lahat, gusto kong ipaalala sa inyo, no? Tibayan ninyo ang inyong pananampalataya dahil si Lidimin ay hindi makakaligtas sa inyong mga kaluluwa. Ngunit subalit datapat, ginamit lang po ang katawang lupa ko para magpaalala sa ating lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang buhay sa ating lahat. Have a blessed divine hope sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo. At para nga pala doon sa mga certificate ninyo, hayaan natin na ang Panginoon ay gagamit siya ng mga tao para doon sa kailangan nating sarili nating kasi meron naman nagbigay, kaya lang nandoon kasi sa before no doon doon sa printer at saka ng ng laptop, dahil doon kasi sa Manila meron kasi akong tao na may mga pinapagawa din ako na secret po yan. Okay? So, dito sa Mindanao, I pray that bahala na si Lord, no, para doon sa pag-run ng ating mga certificate, no?
pagrara ng ating mga certificate. Sa inyong mga certificate, okay? Ang mahal na kapatid na Sultan Hajjullah Amin Hasan, nangungumusta siya sa lahat ng kapatid. No, actually, believe talaga ko sa taong ito. Never mo yang marinig na kumusta ang mga tao natin. Wala ka talagang maririnig sa kanya. Saludo po ako sa iyo, kapatid na Sultan Hajjullah Amin Hasan, the real descendants of Sulu Empire, no? The real descendants of Sulu Empire. One of the real descendants, kasi may mga kapatid yan na iba eh, no? The Sulu Empire, Sultan Hajjullah Amin Hasan. Every time natatawag yan, wala talaga ikaw marinig na kumusta ang mga tao natin. Kung hindi, Lidimin, kumusta ang lahat nating mga kapatid, no? Hindi tauhan, kung hindi mga kapatid. So, ganun ka-humble ang ating Sultan Hajjullah Amin Hasan. So, kapatid, maraming salamat sa iyo at naramdaman namin ang pagmamahal mo sa amin. Okay? So, mga mahal kong kapatid, tandaan ninyo, ang magtiis hanggang wakas at nanatiling tapat, siya ang tunay na makakatanggap ng reward. Hindi galing po sa amin. Kami po ay ginagamit lang ang aming mga katawang lupa. No? So, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta ninyo. No, maraming salamat po talaga. Walang hanggang pasasalamat po. At lahat ng inyong pasasalamat sa akin, ang lahat ng inyong kapurihan na binibigay niyo sa akin ay ibinabalik ko at itinataas ko muli sa nagsugo sa akin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.